napapalibutan ang Pilipinas ng tubig. At sa pulo-pulo nitong probinsya, maraming Pilipino ang nakaasa sa dagat. Maraming mga coastal towns na ako napuntahan. Karamihan dito, talagang pangkabuhayan ay ang dagat. Dito raw sa Bolinao, Pangasinan, ibang klase daw mga isda, mga tao. Skin diving. Ang skin diving ay paraan ng pagsisid sa dagat gamit lamang ang flippers at face mask. Wala rin itong gamit na oxygen. Kaya naman may tuturing kung hardcore sa sisiran ang mga mangingisda ng Bolinao. Kung may maipagmamalaki ang Bolinao, ito raw ang mga giant clams o taklobo na tinuturing na endangered na. Tingnan niya natin kung ano yung natatagong yaman ng dagat ng Bolinao, kaya samahan niyo ako. Payapa ang pakiramdam sa ilalim ng dagat, lalo na't samot-sari ang naggagandahang isda ang kasama mo sa paglangoy. Pero naalarma ako nang makita ko ang mga naiwang shells ng mga taklobo o giant clams. Wala na itong laman sa loob. Sa aking pag-ahon, aalamin ko ang dahilan sa likod nito. Si Danny, hindi tunay na pangalan. Bukod sa pangingisda, may iba rin siyang ginagawa kapag nasa laot. Suot mo muna yung mask mo. Gamit ang kompresor, kumukuha rin siya ng laman ng taklobo para kainin. Ganun malinamnam talaga yan. Kasi madalang nga na nakakita yan, kaya parang sabik na gustong tikman. Pinakita rin niya sa amin ang kanyang paraan ng pagluto sa taklobo na pinagsasaluhan ng kanyang pamilya. Ayos, sarap po. Hindi alintana ni Danny na may batas na nagbabawal sa pagkain ng taklobo at maaari siyang makulong. Dahil endangered na at malapit na maubos, mahigpit ang pagbabawal sa pagkuha o pagkain ng mga taklobo. Maaari makulong ang sino mang lalabag sa batas na nakasaad sa Section 97 ng Republic Act 8550 o Fisheries Code, ang panguhuli o pagkuha ng rare, threatened o endangered species. Bagamat may batas, hindi alam ng lahat ito, kaya hindi maasisi ng lokal na pamahalaan ng Bolinao ang mga mangingisda. Hindi ko alam na mayroon talagang ginawang batas na yan. Siguro kung yan ay talagang pinatupad siguro yung batas na talaga, hinihigpitan, huwag nang kumuha siguro. Aminin natin na medyo nagkulang tayo ng tamang hakbang sa pagpapatayo at paglalagay ng ating giant clams nursery. Kulang yung ginawa naming information education campaign doon sa komunidad. Nitong mga susunod na hakbangin natin, yung pagbibigay paalam doon sa komunidad kung ano yung kasalukuyang proyekto ng ating pamahalaan. Wala pa ring napaparusahan sa pagkuha nito.
Halimbawa, nahuli siya sa pamamalakayan niya na ganito, ay ginagawaran na lang natin sila na disciplinary action. Binibigyan ng aral upang ito'y kanya nang itigil at ipagsabi rin sa kanyang mga kasamang mangisda na sa ngayon ay hindi na pupwede sa ating karagatang Bulinaw. Para masagip ang endangered na taklobo, may grupong gumagawa ng paraan para paramihin ito. You could just imagine yung efforts ng mga taga-MSI para sukatin yung paglaki ng mga giant clams para bantayan itong mga to dahil sabi nga nila, libo-libong giant clams na nandito lang sa area na to. Ang hirap